Sa reunion ng mga freshman, si Yoo-jung ay mukhang simple at inosente, ngunit sa totoo lang siya ay tuso at masama. Upang maiwasan ang panggugulo ng babaeng nasa tabi niya, sinadya niyang buhusan siya ng alak. Hindi sinasadyang nakita ni Hong Seol ang eksenang ito. Mukhang sinadya niya itong gawin. Mula sa unang tingin, alam na niya na ang lalaking ito ay hindi simple, at ang kanyang masamang ngiti ay lalong nagpatibay sa kanyang pag-iisip. Sa sandaling ito, nakita rin ni Yoo-jung si Hong Seol, kaya mabilis siyang umiwas sa tingin nito. Akala niya ay maayos na ang lahat, ngunit nang lumabas si Hong Seol sa banyo, hindi sinasadyang nasaksihan niya ang eksena kung saan ninanakaw ng isang bully sa paaralan ang pera ng party at nagpaplano. At saka, pinilit niya ang mayaman na si Yoo-jung na magbayad. Binalaan din niya si Hong Seol na huwag sabihin ito sa sinuman. Ayaw niyang makisali sa gulo, kaya pumayag siya. Ngunit nang bumaba siya, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Yoo-jung sa tuktok ng hagdan. Dahil sa awkward na sitwasyon, tahimik na lumabas si Hong Seol sa pinto. Ngunit malinaw na si Yoo-jung ay hindi isang mabait na tao. Kinabukasan, galit na hinanap ng bully si Hong Seol upang manggulo. Ikaw ba ang nagsabi na kinuha ko ang pera ng party? At nag-post ka pa sa online, di ba? Bakit ako lang? Mayroon pang ibang tao doon bukod sa akin. Habang naguguluhan siya at hindi alam kung ano ang gagawin, nakita niyang nakatayo si Yoo-jung sa pinto. Nakangiti siya ng kaaya-aya, ngunit agad itong nagbago sa ibang ekspresyon. Napakabait niyang lumapit upang awatin ang bully. Ayaw na rin ng bully na lumaki pa ang gulo, kaya't binalaan niya si Hong Seol at umalis. Ngunit sa kanyang puso, mayroon na siyang galit kay Hong Seol. Sa sandaling ito, naglakas loob si Hong Seol na kumprontahin si Yoo-jung. Hindi ba't nandoon ka rin, senior? Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi ako, sino? Bago pa makapagsalita si Yoo-jung, umepal na si Joo-jung sa tabi niya at ipinaliwanag ito para sa kanya. Kaya pala, hindi lang pala tinulungan ni Yoo-jung ang bully na ayusin ang lahat, kundi siya pa mismo ang nagdagdag ng kulang sa pondo. Ngunit malinaw na si Hong. Hindi nagtiwala si Hong Seol sa lalaking nasa harapan niya. Talaga bang hindi ikaw? Nagsisi siya na nagtanong pa siya ng malalim. Alam niya na sa likod ng nakangiting mukha ni Yoo-jung ay isang tuso at walang awa na tao. Mula noon, naharap si Hong Seol sa hindi mabilang na mga problema. Una, gusto ni Joo-yeon si Yoo-jung. Sa tuwing nakikita niya si Hong Seol, pinipilit niya itong humingi ng tawad kay Yoo-jung na nagpatindi ng pagkalito ni Hong Seol. Nang aalis na siya, lumapit si Yoo-jung na may dalang baso ng tubig at binati siya ng palakaibigan. Muling naramdaman ni Hong Seol ang pagiging nakakatakot ng lalaking ito. Kanina lang, nang bumili siya ng kape, nilampasan lang siya ni Yoo-jung nang walang pakialam. Ngunit paglabas niya ng coffee shop at sa harapan ni Joo-jung, ngumiti siya ng palakaibigan at nagpanggap na maalalahanin, sinasabing parang masyado ka nang umiinom ng kape. Uminom ka ng mas healthy na inumin. Nang makita niyang inilalagay niya ang baso ng juice sa kanyang kamay at umalis, nalito si Hong Seol sa kanyang kilos. Ngunit ang kilos ni Yoo-jung ay hindi nagustuhan ni Joo-jung. Inakala niya na ginawa ito ni Hong Seol para makuha ang atensyon ni Yoo-jung, at dahil dito, sinimulan niyang guluhin si Hong Seol. Una, sinadya niyang ibigay ang maling oras ng klase kay Hong Seol. Nam Joo-jung, sinabi mo ba kay Hong Seol na nagbago ang oras ng klase sa isas? Sorry, at dahil doon, matagumpay na minanipula ni Yoo-jung ang mga tao na naging dahilan upang mapuno ng sunod-sunod na paghihirap ang semestre ni Hong Seol. Nagsimula siyang iwasan si Yoo-jung. Mukhang napansin ni Yoo-jung ang intensyon ni Hong Seol, kaya nang dinidampot niya ang mga nakakalat na papeles, nagpanggap siyang dumaan at sinadyang tapakan ang kanyang mga papel. Paano ka naging ganyan? Ang careless mo naman. Naramdaman ni Hong Seol ang masamang intensyon niya sa kanya. Para lang makaiwas sa masamang tao, tulad ni Yoo-jung, pinag-isipan ni Hong Seol na mag-leave ng isang taon. Ngunit ang biglaang pagtanggap niya ng full scholarship ay hindi niya matanggihan dahil sa pera. Ito ay halaga na matagal niyang pinagtrabahuan sa loob ng isang taon. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagpasya siyang manatili sa paaralan. Inisip niya na baka ito ay kagustuhan ng tadhana. Ngunit kinabukasan, pagdating niya sa paaralan, sinabi sa kanya ni Joo-jung na kung hindi nawala ang thesis ni Yoo-jung, hindi siya makakakuha ng full scholarship. Nang marinig ito ng bully, pinilit niya si Hong Seol na magbigay ng handaan. Sa sandaling ito, lumapit si Yoo-jung. Sumang-ayon siya sa ideya ng handaan at maingat na inilayo ang bully at si Joo-jung. Bago siya umalis, magilo niyang binati si Hong Seol. Nagulat ang matalik na kaibigan ni Hong Seol na si Bora. Maging si Hong Seol ay nalilito. Pumunta siya sa library para i-print ang kanyang schedule. Habang iniisip niya kung bakit siya kumilos ng ganun, biglang lumitaw si Yoo-jung sa likod niya. Napakasarap makita kang muli. Inanyayahan niya si Hong Seol na kumain kasama siya, na ikinagulat niya. Nagmadali siyang mag-isip at sinabing hindi siya kumakain ng tanghalian, at mabilis na umalis na parang tumatakas. Ngunit sa pagmamadali niya, hindi niya napansin na nakalimutan niyang mag-log out sa sistema ng pagpapatala ng kurso. Ito ay isang kurso na pinaghirapan nila ng kanyang matalik na kaibigan sa buong umaga para makuha. Pareho silang masaya na matagumpay silang nakapag-enroll sa parehong klase, ngunit sa listahan ng attendance ng professor, wala ang pangalan ni Hong Seol. Pumunta siya sa registrar's office para i-check ang kurso.
Pagkatapos, sinabihan siya na siya mismo ang nag-cancel ng pagpapatala sa kurso. Sa gitna ng pagkalito, naalala niya na nakalogin ang kanyang personal na impormasyon sa computer sa library. Naghinala siya na baka si Yojung ang gumawa nito. Sa sandaling iyon, may isang kaklase na nagsabi sa kanya na nakita niya si Senior Yojung pagkatapos niyang gamitin ang computer. Hindi napigilan ni Hong Seol na sabihin ang kanyang hinala sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi inaasahan, narinig ito ni Yojung. Hindi lang siya hindi nagalit, kundi inanyayahan pa niya si Hong Seol na magkasama sila sa gabi para tingnan ang surveillance footage. Bago sila umalis, inilagay pa niya ang inumin na binili niya sa kamay ni Hong Seol. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng kaunting pagkakasala si Hong Seol. Gayunpaman, naghintay siya ng mahigit 6:06 ng gabi, ngunit hindi pa rin dumating si Yojung. Inakala ni Hong Seol na umatras siya at hindi na naglakas loob na pumunta, ngunit matagal na palang alam ni Yojung kung sino ang may kagagawa nito. Hinanap niya ang bully at ginamit ang kaunting panloloko para kusang ipagtapat ng lalaki ang kanyang ginawa. Ngunit ang lugar na iyon ay isang blind spot sa surveillance camera ng paaralan. Niloloko mo ba ako? Paano nangyari yon? Hindi ko alam na sasabihin mo sa akin ang lahat. Sa kabilang banda, pagkatapos na masuri ni Hong Seol ang surveillance, nalaman niyang hindi si Yojung ang may gawa nito. Napuno ang kanyang puso ng pagdududa at nagkataon namang nagkita silang dalawa sa daan. Naniniwala ka pa rin ba na ako ang salarin? Bakit hindi ka tumatanggi? Kung tinanggihan ko, maniniwala ka ba sa akin? Siyempre, hindi naniwala si Hong Seol. Pinigilan niya ang kanyang pagdududa sa pagbabago ng ugali ni Yojung at taos puso siyang humingi ng tawad. Tapos na ba? Ano? Gusto mo bang mag-dinner tayo? Hindi na kailangan, hindi ako kumakain ng hapunan. Gumawa si Hong Seol ng palusot at nagmamadaling umalis. Sino ang mag-aakalang kinabukasan, pagkatapos niyang magpalit ng klase sa ibang guro, biglang pumasok si Yojung sa silid-aralan habang nag-check ng attendance at dumiretso upang umupo sa tabi ni Hong Seol. Binago pa niya ang kanyang karaniwang pag-ugali at masigla siyang binati. Labis na nabahala si Hong Seol. Anong nangyayari? Ano ba talaga ang gusto mong gawin, Hong Seol? Alam niya ang tunay na ugali ni Yojung at ang pagiging nakakatakot nito. Kaya nang matapos ang klase, agad siyang umalis. Nakita ni Yojung ang malinaw na pag-iwas ni Hong Seol, ngunit lihim lang siyang ngumiti sa likod. Sa buong semestre, patuloy na gumawa si Yojung ng iba't ibang paraan para magpakita sa harap niya. Sa tuwing nakikita niya si Hong Seol, ang unang tanong niya ay, kumain ka na? Siyempre, anong oras na ba? Tiningnan ni Yojung ang kanyang relo at nakitang 11:11 pa lang. Ano man ang tingnan mo, hindi pa siya nakakakain ng tanghali. At sa sandaling ito, tumunog ang tiyan ni Hong Seol na nagbunyag sa kanyang kasinungalingan. Maging sa hagdan, nakasalubong pa rin niya ito. Hindi na niya kaya ang ganitong klaseng pagpapahirap, kaya naglakas loob siyang humingi ng tawad kay Yojung. Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Sasamahan mo akong kumain. May galit ba ang taong ito sa pagkain? Tiningnan ni Yojung ang kanyang relo at diretsong sinabi, wala kang trabaho ngayon. Nagulat si Hong Seol dahil alam niya pati ang schedule ng kanyang part-time job. Dahil maraming tao sa kantin at mabilis silang mapapansin, dinala siya ni Hong Seol sa convenience store. Ngunit ang isang mayamang lalaki tulad ni Yojung ay hindi pa nakakakain ng triangular rice ball. Nang makita niya ang pagiging awkward nito, ibinigay na lang ni Hong Seol ang nabuksan ng rice ball sa kanya. Salamat, Hong Seol. Nang marinig niya ang mga salitang ito, paulit-ulit niyang pinaalala sa kanyang sarili. Huwag kang malinlang sa kanyang nakangiting mukha. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Siya ay tuso tulad ng isang ahas. Patawad, Yojung. Patawad dahil patuloy kitang sinasamahan para kumain. Kaya pala, gusto niya lang makipag-usap sa kanya. Sa nakita niyang sinserong mukha ni Yojung, agad na naantig ang puso ni Hong Seol sa paghingi ng tawad nito at hindi na niya magawang iwasan pa ang lalaking ito. Dahan-dahan ding gumanda ang relasyon nilang dalawa. Isang araw sa klase, nasira ang laptop ni Hong Seol. Nang makita niyang walang taong makapagpahiram sa kanya ng laptop, agad na inabot ni Yojung ang kanyang laptop para magamit niya pansamantala. Pati sa klase, tinulungan niya itong makaiwas sa problema. Naghang ang laptop ni Hong Seol habang nag-i-print siya ng thesis. Nang maramdaman niya ang tingin na humihingi ng tulong, mabilis na lumapit si Yojung para tulungan siya. Ang malapit at malabong posisyon na ito ay nagpahirap kay Hong Seol na malaman kung ano ang gagawin. At ang lahat ng ito ay nakita ng isang nagselos na si Mimei na nagtago sa opisina para nakawin ang thesis ni Hong Seol at aksidenteng nahuli siya ni Hong Seol. Hindi lang siya nahiya, kundi malakas pa siyang nagbanta kay Hong Seol na lumayo kay Yojung o gagawa pa siya ng mas masama. Sa pagkakataong ito, nakita ito ni Yojung at pinilit niya si Hong Seol na ipasa na ang kanyang thesis. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi kay Yojung Ki, hindi kita gusto kaya huwag kang mag-ilusyon. Nang dumating si Hong Seol sa opisina ng propesor, agad na tinanggihan ang kanyang sanaysay. Hindi nakinig si Professor Kang sa kanyang paliwanag. Sa sandaling iyon, pumasok si Yojung sa silid. Sinabi niyang siya ang nakalimutang magsumite ng sanaysay ni Hong Seol. Pwede mo akong bawasan ng puntos, pero pakiusap, tanggapin mo na ang sanaysay ni Hong Seol. Dahil sa pakiusap ni Yojung, napilitang tanggapin ni Professor Kang ang sanaysay ni Hong Seol. Nang makita ni Hong Seol na patuloy siyang tinutulungan ni Yojung, unti-unti siyang nagbaba ng kanyang pagbabantay. Lalo na noong
araw ng graduation photoshoot, nakita niya ang ebidensya ng ulat tungkol sa pagnanakaw ng bayarin sa club noon sa computer ng isang senior. Sa sandaling iyon, malaki ang pagbabago sa impresyon niya kay Yoo-jung. Nakonsensya si Hong Seol kaya siya ang unang nag-imbita kay Yoo-jung na kumain at masaya naman itong pumayag. Hindi inaasahan, ang kainan na ito ay isang blind date na sinasadya ni Hong Seol para sa kanya. Sa simula, maayos ang lahat ngunit sa kalagitnaan, nagdahilan si Hong Seol na aalis na. Naintindihan ni Yoo-jung ang lahat at agad siyang naging seryoso. Ang sumunod na sinabi ng babae ay mas lalo siyang nagalit. Narinig kong mayroon siyang blind date ngayon dahil first time niya, nag-aalala siya pero okay lang hanggat nakakahanap siya ng magandang lalaki. Pagkatapos, naghintay si Yoo-jung sa ibaba ng bahay ni Hong Seol hanggang sa lumabas ito na nakasuot ng high heels na nagpapahirap sa kanya. Medyo naguluhan si Hong Seol. Nang harapin ni Hong Seol ang malamig na tingin ni Yoo-jung, "So, nilalapitan mo rin pala ako para sa isang bagay. Hindi ka naiiba sa iba. Mahirap talagang makasama ka sa isang hapunan." Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Yoo-jung. Pagkatapos nito, pumasok ang dalawa sa isang silent treatment phase at mukhang bumalik ang kanilang relasyon sa simula, yung likod na paulit-ulit na niyang nakita, tulad noong nakaraang taon. Galit pa rin si Yoo-jung, kaya sinikap niyang baliwalain si Hong Seol. Ngunit sa tuwing nakikita niya itong may problema, hindi niya maiwasang tumulong. Noong araw na iyon, pinilit si Hong Seol ng mga senior na uminom ng alak sa bar. Narinig ni Yoo-jung ang tawag ng kanyang kaibigan na nag-uulat ng balita. Dali-dali rin siyang dumating at napapanahong hinila si Hong Seol palayo sa lalaking malandi. "Bakit ka nandito, senior? Bakit hindi ka marunong tumanggi? Sa tingin mo ba lahat ay may mabuting kalooban tulad ko?" Hinding-hindi. Galit na isinakay niya si Hong Seol sa taxi. Pagkatapos ay agad siyang bumalik at ginamit ang kanyang pagiging anak mayaman para bigyan ng babala ang mga senior na may masamang balak kay Hong Seol bago siya umalis. Sa kabila nito, nanatili pa rin silang dalawa sa isang silent treatment hanggang sa araw ng presentasyon ng group assignment. Ang mga kagrupo ni Hong Seol ay tamad at walang ginawa, kaya naman kinailangan niyang magpuyat para tapusin ang group work. Ngunit dahil hindi naintindihan ng tatlo ang nilalaman ng presentasyon, nahuli rin sila ni Professor Kang. Dahil sa kakulangan sa kakayahan sa pagtutulungan ng grupo, binigyan niya ang lahat ng bagsak na marka, kasama na si Hong Seol kahit na nagsikap siyang mabuti at labis itong ikinabahala ni Hong Seol. Kasabay nito, masayang tumakbo ang kanyang matalik na kaibigan na si Jang Bora para pag-usapan ang plano nila sa bakasyon. Dahil hindi masaya si Hong Seol, mas lalo siyang nawala ng pasensya nang makita niya si Bora na masaya. "Hindi ako makakapagbiyahe, hindi ko na nga kayang bayaran ang tuition ko." Dahil dito, nag-away silang dalawa. Malungkot na umalis si Bora at iniwan si Hong Seol na naglalakad ng mag-isa sa kalye. Nakita ni Yoo-jung ang lahat ng ito at hindi niya maiwasang maawa kay Hong Seol. At hindi niya mapigilan na sundan ito ng palihim. Ang mahinang gintong sikat ng araw ay bumababa sa kalye at hinatid niya ito pauwi. Sa buong daan pauwi, nagsimulang pag-isipan ni Hong Seol kung bakit siya napunta sa sitwasyong ito. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali, kaya nagpasya siyang ayusin ito ng paunti-unti. Kinabukasan, lumapit siya kay Yoo-jung para humingi ng tawad. Inayos nila ang lahat ng hindi pagkakaintindihan at sabay silang kumain ng gimbap para sa hapunan. Nang ihatid ni Yoo-jung si Hong Seol pauwi, nakita niya ang madilim na kalye sa harap nila. Ang dilim dito, delikado sa babaeng mag-isa. Simula ngayon, ihahatid na kita pauwi. Nahihiyang tumanggi si Hong Seol, ngunit nang lumingon siya, hinawakan ni Yoo-jung ang kamay niya. "Sumasang-ayon ka bang maging girlfriend ko?" Ang ilaw sa itaas ay kumikislap tulad ng kaba ni Hong Seol. "Hindi ko pa naisip na makikipag-date ako sa kahit sino sa ngayon." "Ganun ba?" Hindi dahil hindi kita gusto. Kung ganun, pumayag ka na sa akin. Dapat kang pumayag. Sige na. Sa ganitong paraan, ginamit ni Yoo-jung ang boses ng isang bata at matagumpay na tinulungan ang dalawa na maging mag-on. "Gabi na, umuwi ka na." Pagka-uwi, hindi pa rin makapaniwala si Hong Seol. Hindi siya sigurado kung gusto ba talaga siya ni Yoo-jung. Ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, kung nag-propose ito sa kanya, siguradong mayroon siyang katangian na nakakaakit sa kanya, kaya naman masaya siya. Ngunit si Yoo-jung, na gustong mag-advance, ay pagkatapos ng isang araw, hindi pa rin siya kinontak ni Yoo-jung. Kahit sa pagkikita sa school ay iniiwasan niya ito. "Hello, senior," masiglang bati ni Hong Seol, ngunit ang tanging nakuha niya ay isang formal na tugon mula kay Yoo-jung. Nagduda si Hong Seol, ganyan ba talaga ang lahat ng mag-on? Tumakbo siya upang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan para sa sagot. Ngunit hindi ito naniwala na sila ni Yoo-jung ay nagde-date. Gayunpaman, si Hong Seol mismo ay hindi rin naniniwala. Sa sandaling iyon, tumawag si Heo Yeon-sop. Tinanong niya si Hong Seol kung gusto nitong mag-part-time job sa school sa summer vacation. Dahil nag-aalala pa rin si Hong Seol tungkol sa tuition fee para sa susunod na semester, agad siyang pumayag. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Hong Seol na siya ang unang gumawa ng hakbang. Ipinaalam niya kay Yoo-jung ang kanyang schedule sa bakasyon. Buti naman. Magkaroon ka ng magandang summer vacation. Kahit nahanda na siya sa isip, ang malamig na ugali ni Yoo-jung ay nakakalungkot pa rin para kay Hong Seol. Kinabukasan, maaga siyang gumising para magtrabaho, ngunit hindi niya alam na ang lahat ay inayos na ni Yoo-jung. Dati, ninakaw ni Heo Yeon-sop ang pera ni Yoo-jung at nahuli siya, kaya't ginamit ni Yoo-jung iyon para takutin at pilitin siyang tulungan si Hong Seol na makakuha ng trabaho. Walang magawa si Heo Yeon-sop kundi pumayag. Sa kabila nito, hindi pa rin siya masaya
masaya, kaya nang magsimulang magtrabaho si Hong Seol, madalas niya itong ginigipit. Ang kanyang mga kasamahan ay hindi na rin makatiis. Ang kape ay mas masarap kapag malamig, lagyan mo pa ng yelo. Hindi ka ba pwedeng uminom ng malamig? Hindi, nilalagyan ko rin ng yelo ang kanin ko. Hindi ba tumakbo ka sa banyo na may hawak sa tiyan mo? Anong pinagsasabi mo? Sa araw na iyon, ginigipit na naman ni Heo Yeon-sop si Hong Seol. Walang nakakaalam, pumasok si Yoo-jung na may walang mali siya ng ngiti. Masiglang binati siya ni Heo Yeon-sop. Nagtataka ang lahat kung bakit nandito pa rin siya sa summer vacation. Hindi inaasahang diretsahan sinabi ni Yoo-jung na pumunta siya para makita si Hong Seol. Ano, kayo ba ay nagde-date? Seryoso? Nagulat ang lahat sa opisina. Nagboluntaryo si Yoo-jung na bumili ng afternoon tea para sa lahat. Pagkatapos ay sinabing gusto niyang hiramin si Hong Seol sandali. Walang nagreklamo tungkol dito, kahit si Heo Yeon-sop na mayabang pa rin ay yumuko lamang. Hindi ka nagpadala sa akin ng mensahe. Miss na kita, Hong Seol. Nang marinig ni Hong Seol ang sinabing ito, hindi niya alam kung saan niya ilalagay ang kanyang mga kamay. Buong tapang niyang ipinaliwanag na nang makita niya ang mensahe nito, akala niya ayaw na siyang makita nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yoo-jung ang problema sa kanyang sinabi. Sinamantala rin nila ang pagkakataong ito upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Mag-date tayo sa weekend, ha? Hindi alam ni Hong Seol kung ano ang gagawin. Buong araw siyang naghanap, ngunit hindi niya alam kung ano ang isusuot. Tiningnan niya ang tambak ng madidilim na damit sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili. Bakit puro madidilim na damit ang suot ko? Nang gabing iyon, nagbihis si Hong Seol. Bago pumasok, tumingin pa siya sa salamin at inayos ang kanyang bangs. Nakita lahat ni Yoo-jung ang eksenang ito. Nang makita niya ang kaibig-ibig na itsura ni Hong Seol, hindi niya maiwasang hawakan ito. Nang makapasok si Hong Seol, humingi siya ng tawad dahil sa huli siya. Agad namang sinabi ni Yoo-jung na kakadating niya lang din, ang ganda mo. Wala lang naman itong suot ko. Naalala ni Yoo-jung ang eksena sa labas ng pinto at hindi niya maiwasang mapangiti. Pagkatapos manood ng scene, dinala ni Yoo-jung si Hong Seol sa isang western restaurant. Ngunit nang makita niya ang presyo sa menu, sumakit ang ulo ni Hong Seol. Paulit-ulit niyang binaliktad ang menu. Sa huli ay isang mangkok lang ng sopas ang inorder niya. Ang mahal naman nitong ulam na ito. Pagkatapos ng isang araw na date, hindi na makatiis sa gutom si Hong Seol nang makauwi siya. Agad siyang tumakbo sa convenience store para bumili ng mga pagkain. Hindi niya inaasahan, nakita niya ang kapitbahay niyang si Baek In-ho. Nang makita siya nito, hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ni Yoo-jung, binabalaan kita na huwag ka nang magpakita sa paligid ko. Ano, ang walang hiya? Sinabi niya sa aking huwag akong gumala sa paligid dahil sa babaeng ito. Napagtanto ni Hong Seol na ang buong pamilya ni Yoo-jung ay tinutulungan ang magkapatid na Baek. Ngunit sa isang salita lang ni Yoo-jung, nagpa siya ang ama nito na itigil na ang tulong para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Sa puntong ito, napansin ni Hong Seol na kayang gumamit ni Baek In-ho ng chopsticks sa parehong kamay, kaya hindi niya maiwasang magtanong. Kaya mong gumamit ng chopsticks sa parehong kamay? Naalala niya ang babala ni Yoo-jung. Mabagal siyang sumagot, dati akong kaliwete, pero may nangyari kaya ganito na. Si Yoo-jung ang may gawa niyan. Binalaan niya si Hong Seol na lumayo kay Yoo-jung. Dahil dito, napaisip si Hong Seol. Sa sandaling iyon, nagpadala ng mensahe si Yoo-jung. Napagtanto ni Hong Seol na sa kanilang date, binanggit niyang gusto niyang mag-aral ng English, kaya naisip iyon ni Yoo-jung at agad na pinasabi sa mga kaibigan niya na gumawa ng listahan para kay Hong Seol. Ang bilis niyang kumilos. Sa araw na iyon, normal na nagtatrabaho si Hong Seol. Walang nakakaalam, tumakbo si Nam Joo-yeon para humingi ng tawad. Ang totoo, narinig niya na nagde-date na sina Hong Seol at Yoo-jung. Kaya siya nagpanggap na humingi ng tawad. Ang totoo, gusto niya lang pag-awayin ang dalawa. Inamin niya na siya ang nag-udyok sa lalaking lasing na nakita ni Hong Seol sa school noong nakaraan. Natakot siya na baka may masamang mangyari kay Hong Seol, kaya tumakbo siya para humingi ng tulong kay Yoo-jung. Hindi niya inaasahan, hindi siya pinansin nito at umalis agad. Dahil dito, labis na nasaktan si Hong Seol. Ngunit pagkatapos niyang mag-isip-isip, pinili pa rin niyang maniwala kay Yoo-jung. Malubhan niyang pinagalitan si Nam Joo-yeon at binalaan na huwag na siyang magpakita sa harapan niya. Bagaman sinabi iyon ni Hong Seol, nakamit pa rin ni Nam Joo-yeon ang kanyang layunin. Ang mga salita niya ay patuloy na umalinggaw sa isipan ni Hong Seol na nagpapahirap sa kanya. Nagsimulang magduda si Hong Seol sa nararamdaman ni Yoo-jung para sa kanya. Ang kanyang puso ay naguguluhan na dahilan upang hindi niya pinansin ang tawag ni Yoo-jung. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya inaasahang nakita niya si Baek In-ho. Nagulat si Hong Seol na nagtatrabaho ito bilang janitor. Dahil sa magkasabay sila ng daan pa uwi, sabay silang lumakad. Habang naglalakad, muling binalaan ni Baek In-ho si Hong Seol na mag-ingat kay Yoo-jung. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Seryosong lumingon si Hong Seol at pinatigil si Baek In-ho. Nang makita ni Baek In-ho na galit siya, agad siyang sumunod at patuloy na nagreklamo na huwag siyang magalit, baka tumanda siya ng maaga. Habang nag-aaway silang dalawa, nakita nila si Yoo-jung na naghihintay sa harap ng bahay ni Hong Seol. Walang imik si Yoo-jung pero pinigilan ang galit at marahang lumapit kay Hong Seol. Sinabing narinig niyang may nagnanakaw kamakailan kaya chinek niya ang lahat ng bintana. Natatawang sagot ni Baek In-ho, isang malamig na tao tulad ni Yoo-jung ay marunong na ring mag-alala sa iba. Siya ang girlfriend ko, pagdeklara ni Yoo-jung ng kanyang pagmamay-ari kay Hong Seol sa harap ni Baek In-ho. Pagkatapos, pinapasok niya si Hong Seol at sila ni Baek In-ho ay nag-away tungkol sa nangyari noong high school. Dahil dito, pareho silang umalis ng malungkot. Sa oras na ito, umuwi na si Hong Seol pero pagkatapos mag-isip-isip,
gate ay hinabol niya si Yujung. Ayaw niyang umuwi si Yujung nang may maling pagkaunawa, pero pagkatapos mag-usap ay nag-away lang silang dalawa. Nais ni Yujung na iwasan ni Hongseo si Baek In-ho, ngunit naisip ni Hongseo na wala itong katwiran. Biglang umulan at lumapit si Yujung upang protektahan siya gamit ang payong. Malumanay niyang sinabi na ayaw niyang makipagtalo, ngunit nagsalita pa rin ng masama si Hongseo. Naisip niya na walang ipinapaliwanag si Yujung sa kanya. Anong relasyon ba ito? Kung magiging nobya mo ako, ano naman ako? Pagkatapos sabihin ito, tumakbo si Hongseo nang hindi dala ang payong. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Bora. Biglang nahimatay ang ama ni Bora at papunta na sila sa ospital. Pagkatapos marinig ito, pinatahan ni Hongseo si Bora habang tumatakbo pabalik. Hindi niya inaasahan na nakatayo pa rin si Yujung sa parehong lugar. Tayo mamaya, na ospital ang tatay ni Bora dahil sa pinsala. Wala na tayong oras para mag-away, sabi niya. Agad silang tumakbo sa ospital. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, dahan-dahang inalagaan ni Yujung si Hongseo. Nang sabihin ng doktor na stable na ang pasyente, sinabi niya kay Hongseo na matulog muna. Nang kukuha na siya ng kumot, nakita niya si Bora na hawak ang kamay ni Yuntae. Kaya pagkatapos kumutan si Hongseo, nag-aalangan siyang inabot ang kanyang kamay. Pagkatapos ng isang gabi, pareho silang nag-isip-isip. Habang nakaupo sa bench, ipinaliwanag ni Yujung kay Hongseo ang sinabi ni Nam Joo-yeon. Bakit siya tumawag ng security guard? Natatakot siyang mag-alala si Hongseo sa mga chismis, kaya pagkatapos niyang makita ang security guard na hinuhuli ang walang tirahan. Lumayo lang siya nang makita niyang umaalis na ito. Naramdaman ni Hongseo ang hiya dahil sa kanyang pagdududa. Ngunit pagkatapos ng maghapon at magdamag na ito, mas lalo niyang nakilala si Yujung. Hindi niya gustong gawing malaking issue ang mga bagay-bagay at kahit pa may maling pagkaunawa, hindi niya ipapaliwanag ang sarili niya. Ito ang pagkatao niya. Pagkatapos ng araw na iyon, para na silang normal na magkasintahan. Nang matanggap ni Hongseo ang sweldo niya, siya ang nag-aya para mag-date na nagpasaya kay Yujung. Kaya nang maglakad-lakad sila, pinili niya ang dalawang plush leon na kamukha ni Hongseo para maging matching phone charms nila. Nang gabing iyon, pumunta si Yujung sa bar malapit sa bahay ni Hongseo para hintayin siya. At doon ay hindi inaasahang nakita niya ang kaklase niya noong high school na si Gong Joo-yeon. Matagal na silang hindi nagkita at hinila siya nito upang ilibre. Sa oras na ito, dumating si Hongseo. Hindi inaasahang magkakilala din pala sina Gong Joo-yeon at Hongseo. Ipinaliwanag ni Hongseo na magkapitbahay sila sa parehong palapag. Nang makita ang pagiging malapit ni Hongseo at Yujung, hindi makapaniwala si Gong Joo-yeon na magkasintahan sila. Kanina lang, sinabi niya kay Yujung na ang mga matitinong babae ay hindi magkakagusto sa kanya. Dati ay medyo galit si Yujung, ngunit ngayon na magkakasama silang tatlo, nahihiya siyang magsalita. Nang makitang lasing na lasing si Gong Joo-yeon, napilitan silang itigil ang kanilang date para ihatid siya pauwi. Ang susi, ibigay mo sa kanya bukas. Panahon na kaya para iayain ko siyang magkape o kumain ng noodles. Hindi ko dapat sabihin ngayon. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Hongseo, naunawaan ni Yujung ang mga tanong sa kanyang isip. Gusto ko rin sana, sa susunod na lang, sabi niya. Pagkatapos nito, inayos niya ang buhok ni Hongseo bago umalis. Huwag isipin na mabait si Yujung dahil sa pagiging maalaga niya kay Hongseo. Sa totoo lang, hindi niya talaga pinapansin ang ibang tao. Matapos magising si Gong Joo-yeon, pumasok siya sa istasyon ng pulisya dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Agad na tinawagan ni Hongseo si Yujung. Ngunit ang reaksyon ni Yujung ay napakalamig. Dahil dito, hindi maiwasan ni Hongseo na magduda. Hindi ba kayo magkasundo? Pagkatapos maayos ang problema sa presinto, umuwi si Hongseo kasama si Gong Yoo-yeon. Hindi niya inaasahang may malinaw na romantikong relasyon pala si Gong Yoo-yeon at si Heo Yeon-sop. Nang makita ni Heo Yeon-sop si Hongseo, labis siyang nagalit. Inakala niyang sinusundan siya ni Hongseo. Gusto mo bang malaman ang mga kahinaan ko? Tanong niya. Binigyan ka na niya ng scholarship at trabaho. Hindi pa ba sapat ang magandang buhay mo? Dito nalaman ni Hongseo na si Yujung pala ang nagpautos kay Heo Yeon-sop na ibigay sa kanya ang scholarship at trabaho. Kaya pala siya galit na galit sa kanya. Samantala, walang kamalay-malay si Yujung sa nangyayari at masayang pumunta sa parke. Ngunit nakita niya si Hongseo. Naroon si Hongseo na seryosong nakaupo sa bench. Ang nawawalang desis mo noong nakaraang taon, ikaw ang may pakana, di ba? Ginawa mo yon para makuha ko ang scholarship, tama ba? Ipinaliwanag ni Yujung kay Hongseo na ayaw lang niyang mag-alala ito tungkol sa tuition fee. Dahil may kasalanan si Heo Yeon-sop sa kanya noon, nagkaroon sila ng deal kung saan pinatapon niya ang kanyang desis. Ngunit pakiramdam ni Hongseo, ang mga nakuha niya ay nakasira sa kapakanan ng ibang tao. Kaya dahil dito, pinagtawanan ng mga kaklase si Heo Yeon-sop ng isang buwan. Hindi matanggap ni Hongseo ang mga bagay na ginawa niya para sa kanya. Nagpapasalamat talaga ako. Pagkaalis ni Hongseo, agad na kinuha ni Yujung ang kanyang cellphone at tinawagan si Heo Yeon-sop at Gong Joo-yeon para kausapin. Alam nilang pareho kung gaano katakot si Yujung. Nag-aalangan na humingi ng tawad si Gong Joo-yeon, ngunit hindi niya napigilang sabihin, malamig ka, Yujung. Tama siya, ito si Yujung. Hindi kailanman nag-aalala sa damdamin ng iba, hindi pinapansin ang iba, at sinasaktan
masaktan ang mga taong hindi niya gusto. Lumalala na ang sakit mo, Yoo-jung. Ang mga salitang ito ay tumatak sa isipan ni Yoo-jung at patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan pag-uwi niya. Nagkamali ako, desperado rin ako. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga bagay-bagay. Maaari mo bang magpanggap na hindi mo alam ito? Gago ka. Sino ka para hamakin ang ibang tao? Nagsimula siyang magduda sa sarili kung kakaiba ba talaga siya. Sa totoo lang, hindi niya iniinda ang mga pagpuna ng iba, ngunit natatakot siyang ganoon din ang isipin ni Hong Seol sa kanya. Hong Seol, hindi ako kakaiba. Sa parehong oras, sobrang sakit din ng ulo ni Hong Seol. Nag-usap sila ng kanyang matalik na kaibigan, at sa payo ng kanyang kaibigang si Bora, nagpa siya si Hong Seol na magkita sila ni Yoo-jung para mag-usap ng masinsinan. Nag-schedule siya ng meeting kay Yoo-jung kinabukasan. Nang makita ni Yoo-jung ang mensahe, sobrang nasabik siya at naghintay siya sa labas ng bahay ni Hong Seol mula pa ng gabing iyon. Habang tinutupad ni Hong Seol ang kanyang pangako na iayain si Baek-in-ho para mag-inom, si Yoo-jung naman ay matagal nang naghihintay. Nang hindi pa rin umuwi si Hong Seol, pumunta na rin siya sa lugar na iyon. Dahil alam niyang nag-aaway pa sila, umupo si Yoo-jung sa tabi ni Hong Seol nang walang emosyon. Dahil wala siyang sinasabi, nakonsensya si Hong Seol. Pakiramdam niya ihinahabol siya. Palihim siyang sumulyap kay Yoo-jung, ngunit nahuli siya nito. Mahinahon siyang sinabi ni Yoo-jung, "Salamat sa pag-text mo sa akin." Hindi na nakapagpigil si Baek-in-ho na nakaupo sa harapan nila at sinimulan niyang ilantad ang nakaraan ni Yoo-jung. Ang taong ito, dahil may pera siya, ay panay ang palit ng girlfriend na parang damit. Hindi lang yon, pati hitsura at katawan ay napakapili nito. Dahil dito, hindi komportable si Hong Seol. Patuloy siyang nagsasali ng alak para sa sarili. Uminom siya hanggang sa hindi na niya mahawakan ang bote at tuluyang bumagsak sa mesa. Binuhat siya ni Yoo-jung pauwi. Hindi inaasahang makikita nila si Hong Joon, ang kapatid ni Hong Seol, na nasa labas din. "Hoy Hong Seol, bumaba ka rito." "Hong Joon, parang nasusuka ako." "Wag, lunukin mo na lang." Nang makita si Hong Seol na nasusuka, dali-daling dinala siya ng tatlo pauwi. Kinabukasan, paggising ni Hong Seol, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yoo-jung na nagtatanong sa kanyang kalagayan. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari, ngunit sinabi ni Hong Joon sa tabi niya, "Ang model student na iyon ay hindi mo boyfriend." Pagkarinig nito, agad na umiling si Hong Seol at nanalangin. Wala sanang masamang nangyari. Nasukahan ko ba talaga ang ulo niya kagabi? Joke lang yon, pagbibiro ng kanyang kapatid. Nang malaman niyang nagbibiro lang si Hong Joon, nakahinga ng maluwag si Hong Seol, pero nakaramdam pa rin siya ng hiya. Patay na ako." Sa tanghali, nagkita sila ni Yoo-jung sa isang coffee shop. Nahihiya si Hong Seol sa nangyari kagabi, pero sinabi ni Yoo-jung na cute siya. Pagkatapos, nag-usap sila ng tapat tungkol sa mga masasamang nangyari at nangakong hindi na nila gagawin muli ang mga bagay na iyon. Pagkatapos nito, masaya na silang nag-uusap at nagtatawanan na parang dati. Pagsapit ng gabi, nagpaalam sila sa isa't isa sa ilalim ng romantikong ilaw sa kalye. Dala ng maraming utang ng pamilya ni Hong Seol, sinabi niya kay Yoo-jung ang tungkol sa balak niyang bumalik sa bahay nila para makabawas sa gastusin. Ngunit dahil matagal na siyang naninirahan doon, nang hinayang siya na umalis, malungkot niyang sinabi, "Matatapos na ang lahat dito." "Hindi pa tayo tapos," sagot ni Yoo-jung. Dahil dito, nakadama ng ginhawa si Hong Seol. Pagkatapos, ibinigay niya kay Yoo-jung ang relo na binili niya noon. Kahit na hindi ito kasing mahal ng relo sa kamay ni Yoo-jung, labis na natuwa si Yoo-jung sa regalong ito. Lumabas na napansin ni Hong Seol na tiningnan ni Yoo-jung ang relo nang mas matagal sa kanilang date at pinansin din niya iyon. Masayang lumapit si Yoo-jung at niyakap si Hong Seol. "Gusto ko talaga ito." Pag-uwi niya, excited siyang isinuot ang bagong relo. Kinabukasan, sinundo niya si Hong Seol pagkatapos ng klase. Pagdating nila sa kanilang apartment building, hindi nila inaasahang mayroong pulis na nag-imbestiga dahil sa report ng isang kapitbahay. Ang manyakis pala mula sa nakaraang mga araw ay hindi pa nahuli. Upang maiwasan ang anumang aksidente, inihatid ni Yoo-jung si Hong Seol hanggang sa kanyang pinto. Pagkatapos magtingin-tingin, hindi niya mapigilang magpahayag ng pag-aalala. Hindi pa siya nahuli, hindi kaya andito siya. Natakot din si Hong Seol sa sinabi niya. Nang makita na nag-aalala siya, sinamantala ni Yoo-jung ang pagkakataon at nag-alok na manatili. At nagtagumpay siyang makatulog sa bahay ni Hong Seol. Pagpasok nilang dalawa sa bahay, hindi alam ni Yoo-jung ang gagawin. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na may pumasok na lalaki sa kanyang bahay. Nakaupo siya sa kama at naisip, dati ay maingat siya sa lalaking ito. Ngunit hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang magtiwala sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Yoo-jung kung gusto niyang manood ng sihi, at tumango si Yoo-jung nang nakangiti. Dali-daling kinuha ni Hong Seol ang projector na matagal nang hindi ginagamit sa kabinet. Nang makitang nahihirapan siya, lumapit si Yoo-jung para tulungan siya. Nang maramdaman ni Yoo-jung ang tamang pagkakataon, dahan-dahan siyang lumapit kay Hong Seol. Nahihiya si Hong Seol at dali-daling tinakpan ang kanyang bibig. Nakita ito ni Yoo-jung, ngunit hindi siya nahiya at lumapit palalo. "Okay lang, hindi ko kailangang manood ng si." Walang mali siya na sinabi ni Hong Seol kay Yoo-jung na matulog na. Ngunit sadyang sinadya ni Yoo-jung na baluktutin ang sinabi niya na nagdulot ng kahihiyan kay Hong Seol na napilitang ipaliwanag muli ang sarili. At nang makita ang gulat niyang reaksyon, hindi napigilan ni Yoo-jung na ngumiti agad. Pero masyado pang maaga, kaya tinuro ni Yoo-jung ang photo album sa bookshelf. At sabay silang umupo para tingnan ang mga larawan ni Hong Seol noong bata pa siya at nang makita ang sarili sa larawan noong bata pa. Naging komportable na si Hong Seol at hindi na masyadong nag-aalala
sila, pagkatapos ay ikinuwento niya kay Yujung ang tungkol sa kanyang pamilya. Sa bahay, palaging mas pinapaboran ang kanyang nakababatang kapatid, kaya naisip niyang dapat siyang mag-aral ng mabuti. Gusto niyang maging mas mahusay, ngunit sa kalaunan ay natuklasan niya na kahit gaano siya kasipag, hindi siya magiging katulad ng kanyang kapatid. Unti-unti ay nasanay na rin siya sa ganitong sitwasyon. Kaya hindi siya naglakas loob na maantala sa anumang bagay. Tahimik na nakinig si Yujung kay Hong Seol habang nagkukwento siya, dahil napagtanto niya na ang kanilang mga sitwasyon ay halos pareho. Ang kanyang ama ay napakahigpit, at mula pagkabata ay mataas na ang kanyang mga inaasahan para sa kanya, kaya hindi siya naglakas loob na pabayaan ang sarili. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hong Seol na may paghanga sa kanyang mga mata. Ang makita kang namumuhay ng seryoso ay napakahalaga sa akin. Huwag kang mag-alala, napakaganda mo na ngayon, ginawa mo na ang lahat ng napakahusay. Palagi akong naghihintay na may magsabi ng ganyang bagay sa akin. Talagang naantig si Hong Seol sa pagpapalakas ng loob ni Yujung. Pagkatapos ng gabing iyon, mas naging malapit ang dalawa. Pagkatapos ng ilang araw, dumating sina Hong Jun at Bora upang tulungan si Hong Seol na lumipat. Natatakot si Hong Seol na hindi magkasya ang maraming tao, kaya balak sana niyang maglinis muna sa bahay. Ngunit pagkabukas niya ng pinto ay nakaharap niya ang isang manyak. Tinangka ni Hong Seol na tumakas, ngunit sinakal siya nito. Dumating si Yujung at nakita ang eksena. Bitawan mo siya. Si Hong Seol yan. Sinamantala ng manyak ang pagkakataon at tumakas. Bago umalis, sinadya pa nitong tumingin kay Yujung nang may mapanghamon na tingin. Hulihin siya. Pagkarinig noon, nagmamadaling hinabol din siya ng dalawa. Dinala ni Yujung si Hong Seol sa kwarto. Nang makita niyang dumating na si Bora, nagmadali rin siyang humabol para hulihin ang lalaki. Matagal na silang naghanap, ngunit hindi pa rin nila makita ang bakas ng manyak. Nang makita iyon, lihim na tumawa ang manyak. Ngunit sa paglabas nito, agad siyang sinipa ni Yujung at bumagsak sa lupa. Kaya pala, hindi nagkamali si Hong Seol sa pagtingin sa eskinita na ito. Pagka-uwi pala ni Hong Seol noong araw na iyon, may pakiramdam siyang may nakatago sa eskinita. Noon ay inakala ni Yujung na nag-aalala lang siya, kaya nagkamali siya ng pandinig. Ngayong nahuli na niya ang lalaki. Hindi na balak ni Yujung na itago pa ang kanyang kasamaan. Naisip niyang nasaktan si Hong Seol dahil sa lalaki. Hindi niya mapigilang turuan ng leksyon ang hinayupak na ito, kahit na para sa pagnanakaw lang ng mga panty ang kamay mo. Ano kung durugin ko yan, pagkasabi noon. Sinipa ulit siya ni Yujung, pero hindi niya alam na naghihintay pala sa kanya si Hong Seol sa dulo ng eskinita. Narinig niya ang lahat, kasama ang mga sinabi ni Baek In-ho noon. Sa takot, natigilan si Hong Seol, at hindi niya pinahintulutan si Yujung na tulungan siya nang makita niyang umiiwas siya sa kanya. Hindi rin alam ni Yujung ang gagawin, kaya umupo na lang siya at naghintay sa labas ng kwarto ng pasyente. Nang makita niyang nalilito siya, napagtanto rin ni Hong Seol na sobra ang kanyang reaksyon. Mas lalo pa siyang nahiya nang makita ang sugat sa kamay nito. Tama, ginawa niya iyon para sa akin, kaya ayos lang. Makalipas ang 2 araw, nagsimula na ang bagong semester. Pagkapasok pa lang ni Yujung sa klase, dumiretso agad siya kay Hong Seol. Alam ni Bora ang ibig sabihin nito, kaya hinila niya ang kanyang kasintahan para bigyan ng espasyo ang bagong magkasintahan. Sa oras na iyon, hindi pa alam ng mga kaklase nila na sila na nahihiya si Hong Seol at sinabihan siyang maging maingat, pero umupo lang si Yujung sa tabi niya. Mukhang mas naging close kayo nitong bakasyon ah. Hindi ah, wala lang siyang makitang upuan. Nandito kami. Nang marinig iyon, lahat sila ay nagpalakpakan para kay Yujung. Kahit nahihiya si Hong Seol, lalo pa siyang nilapitan nito na para bang nagdeklara ng pagmamay-ari. Ang kanilang pagiging malapit ay nagdulot ng inis kay Minso na nakaupo sa harap. Kanina lang ay nakita ng lahat ang malaking pagbabago sa hitsura ni Minso pagkatapos ng bakasyon. Pero kapag tiningnan ng maigi, makikita na halos magkapareho ang estilo niya kay Hong Seol. Napansin din ng iba ang isang bagay. Naging awkward si Hong Seol dahil dito, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kinabukasan, maging si Bora ay napagkamalan si Minso na si Hong Seol. Kamukha ko talaga si Hong Seol, di ba? Napanganga si Bora nang marinig iyon. Ang mas masahol pa, gusto niyang lapitan si Hong Seol. Kaya napakamasigasig niya sa pag-aanyaya kay Hong Seol na kumain kasama siya. Nairita si Hong Seol, ngunit wala siyang sinabi. Ngunit malinaw na gusto niyang kunin ang lahat ng bagay na kay Hong Seol sa klase. Hindi sinasadyang napulot niya ang magkapares na bagay ni Hong Seol at Yujung, pero hindi niya ito ibinalik at inangkin niya ito para sa sarili niya. Nakita ni Hong Seol na nawawala ang keychain niya, kaya hinanap niya ito sa lahat ng mga halaman sa campus. Nang makita iyon, naawa si Yujung at inaliw siya. Sinabi niyang bibilhan na lang niya ng bago. Dahil doon, tumigil si Hong Seol sa paghahanap sa 6 na basurahan. Sa mga darating na araw, kailangang umalis ni Yujung para sa internship. Kaya pinahalagahan niya ang oras niya sa campus kasama si Hong Seol. Araw-araw ay inuuwi niya si Hong Seol sa gabi bago umalis sa campus. Pumunta sila sa isang bar para magkaroon ng paalam na salo-salo para sa kanilang dalawa lang. Hindi inaasahan na nagkataon namang pumunta doon ang ilang mga senior at gusto ring sumama. At sinadya pa nilang punuin ang baso ni Hong Seol ng beer para inumin niya. Alam ni Yujung na hindi magaling uminom ng beer si Hong Seol, kaya ininom na lang niya ito para sa kanya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tumumba na siya sa balikat ni Hong Seol. Mamamatay ako. Teka lang, lasing ka. Na, lumabas sila at umupo sa isang bench para makalanghap ng sariwang hangin. Mas gising na si Yujung at sinamantala niya ang pagkakataong iyon para umamin kay Hong Seol. Sa simula ay nakita niyang galit na galit siya sa kanya. Kaya naisip niyang katulad din siya ng iba, pero pagkatapos nilang magkaroon ng interaksyon, siya lang ang nagmalasakit sa kanya. Huwag mong isipin na ganoon ka kasama. Senior, okay lang, walang nakakakita sa atin.
Ito ay sa gitna ng pagdekorasyon para sa New Year's party noong nakaraang taon. Nilagnat si Yoo-jung at nakatulog sa isang tabi kaya naiwan siya ng lahat. Si Hong Seol lang ang bumalik at inalagaan siya buong gabi marahil para kay Hong Seol. Maliit na bagay lang iyon, ngunit naantig pa rin si Yoo-jung sa kabutihan niya pero hindi niya ito ipapaalam kay Hong Seol. Pagdating sa bahay, binati ni Yoo-jung si Hong Seol ng good night at natulog na rin. Habang siya naman ay hindi makatulog sa sobrang tuwa dahil sa first kiss niya, kinabukasan, hinarang ulit ni Minso si Hong Seol. Nang makita iyon, dali-daling hinila ni Bora ang kaibigan niya palayo at hindi sinasadyang nahulog ang keychain mula sa bag ni Minso. Hindi na napigilan ni Bora ang sarili at sinigawan siya, ngunit nagpanggap si Minso na walang alam. Sinabi niya lang na siya ang bumili nito. Pagkatapos noon, lagi nang kinakalaban ng baliw na iyon si Hong Seol sa campus. Nang makita niya si Minso, sinadya niya itong pukawin na lalo pang nagtulak kay Minso sa maling landas. Nang pinuna siya ni Bora, buong tapang siyang sumagot kay Hong Seol, "Baka ikaw ang ginagaya ko." Walang masabi sina Hong Seol at Bora sa kanya. Hindi lang iyon, araw-araw ay pinagmamasdan ni Minso si Hong Seol at nagbibigay ng masasamang komento tungkol sa kanya. "Tingnan ninyo, niloloko kayo ng babaeng yan. Hindi siya mabait, nambubuli din siya ng iba." Pagkatapos ng klase, naglakas loob si Hong Seol na hanapin si Minso para kausapin siya. Ngunit inakala niya na makikipag-away siya. Naalala niya na sinabi ng lalaki na si Hong Seol. Ayaw ni Hong Seol na makuha ang atensyon ng iba, kaya sinadya niyang lakasan ang boses niya. "Ginugulo ako ni Hong Seol." Lahat ng mga mata ay napatingin sa kanila. Sinamantala ng baliw na lalaki at ng kanyang kasintahan ang sitwasyon para mamagitan. Pinagalitan pa nila sina Hong Seol at Bora. Dahil sa tulong, lalo pang lumala ang ugali ni Minso. Walang hiya rin niyang ninakaw ang ulat ni Hong Seol noong nakaraang taon. Nang makita niyang malapit na siyang matapos mag-ulat, matagal na isip si Hong Seol, kung magsalita ako ngayon, magiging komplikado ang lahat. Matapos mag-isip, nagpa siya si Hong Seol na hindi na magpapasensya. Agad siyang nagtaas ng kamay para magbigay ng komento. Nag-away sila ng malapitan sa harap ng klase. Mabuti na lang at sa huli ay kinansela ang grado ni Minso. Inakala ko natitigil na siya, pero hindi. Lalo pa siyang nabaliw pagkatapos ng insidenteng ito. Alam kong kinopya ko, pero hindi siya karapat-dapat na hingan ko ng tawad. Hindi pa natatapos ang isyong ito, may iba na namang problema si Hong Seol. Sinadyang sundan ng baliw na lalaki si Hong Seol sa campus at nagpadala pa siya ng mga provocative na mensahe na mailayuning sirain ang relasyon nila ni Yoo-jung. Pero hindi pinlano ni Hong Seol na hayaan siyang magtagumpay. Ngunit nang makita niya na ginamit niya ang mensahe ni Yoo-jung na sinasabing suportado niya siya sa panliligaw kay Hong Seol, naging dahilan talaga iyon ng pag-aaway nila ni Yoo-jung. Kinabukasan, nakita ni Minso na may ginagawang matalik na kilos si Hong Seol sa lalaking gusto niya. Nagdilim ang paningin niya at hindi na niya mapigilan ang galit niya kay Hong Seol. "Hong Seol, bakit lahat ng gusto ko kinukuha mo?" Galit na galit siyang hinawakan ang keychain na may hugis leon ni Hong Seol. At pagkatapos ay parang baliw na tumakbo at binangga siya. Sinadya niya pang ilaglag ang keychain sa lupa. Kinalagkad niya ito ng ilang hakbang bago niya ito sinipa pabalik kay Hong Seol. Nasaktan si Hong Seol nang makita niyang nadumihan ang keychain na bigay sa kanya ni Yoo-jung at aksidenteng nasaksihan din ni Yoo-jung ang eksena. Pagkapasok niya sa klase, sinadya niyang umupo sa harap ni Minso at tinanong niya siya tungkol sa kanyang bagong kasintahan. Nakuha nito ang atensyon ng lahat. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ipakita sa kanila ang larawan ng kanyang kasintahan. Ngunit ang totoo, iyon ay isang larawan na kinuha niya ng patago noong nag-aaway ang nakababatang kapatid ni Hong Seol. Nilapitan siya ni Hong Seol para magtanong. Matagal lang napansin ni Yoo-jung ang mga pahiwati. Pagkatapos ng exam, inanyayahan niya sina Hong Jun at ang kasintahan nitong si Ayaong na kumain kasama sila. Nakikipagtalo naman si Hong Seol kay Minso tungkol sa pagtapak niya sa kanyang keychain. Nang makita iyon, dali-daling namagitan si Hong Jun. Pagkatapos ay agad siyang nakilala ng isang tao bilang kasintahan ni Minso. Ngayon lang nalaman ni Hong Seol na ang kasintahang tinutukoy ni Min So ay ang sarili niyang nakababatang kapatid. Mas nagulat pa si Ayaong. Inakala naman ng mga tao na pinagsasabay ni Hong Jun ang dalawa. Nagtangkang magpaliwanag si Minso pero naagaw na ni Hong Seol ang telepono niya. Pagkatapos makita ang larawan, hindi na napigilan ni Hong Seol ang sarili. Bakit mo kinuha ang larawang ito? Galit na tinulak ni Hong Seol si Minso. At sinampal niya ang traidor na iyon sa harap ng lahat. Hindi nagtagal ay pinaghiwalay na sila. Sa wakas ay nasabi rin ni Hong Seol ang gusto niyang sabihin. Bakit mo palaging gusto ang mga gamit ko? Bakit mo sinusundan ang kapatid ko? Ako dapat ang naiinis. Nagpaliwanag si Minso na nanginginig. Sino bang nagsabi kay Hong Seol na magkaroon ng lahat ng gusto niya? Maganda ang grado niya, marami siyang kaibigan, at ang kasintahan niya ay napakagaling. Bakit ka nagagalit sa ginawa ko? Ang mga grado ko, ang mga bagay na meron ako, at lahat ng mayroon ako, pinaghirapan ko, matapos maayos ang problema. Pumunta si Hong Seol kay Yoo-jung, dahil alam niyang si Yoo-jung ang tumawag kay Hong Min, ngunit mayroon pa ring alinlangan sa kanyang puso. Naroroon ang mga mensahe, naiintindihan ni Yoo-jung ang mga alalahanin niya, pero wala siyang sinabi at binigyan lang siya ng gamot. Pagkatapos ay bumalik siya sa trabaho, nang makita niyang may senyales na nagkakaayos na silang dalawa. Nagsimula na namang mang-istorbo si Oh Young-gon, hindi lang niya siya kinuna ng litrato ng
ng patago sa library, kundi nagdulot din siya ng walang katuturang gulo na naging dahilan ng pagkawala ng trabaho ni Hong Seol. Sinubukan pa niyang hawakan si Hong Seol sa kalye at nagkataon namang nakunan ito ni Bora. Plinano na sana nilang i-report ito sa pulisya. Ngunit nag-alala silang hindi sapat ang kanilang ebidensya. Hindi sumuko si Oh Young-gon at sinadya niyang ipadala kay Hong Seol ang isang matalik na larawan ni Yoo Jung at ng kapatid ni Baek In-ho, si Baek In-ha. Nag-aaway na sana silang dalawa pero dahil sa larawan, lalo pa silang nagkahiwalay. Nakipaghiwalay ka na ba kay Yoo Jung? Dahil sa nakakainis na mensahe mula kay Young-gon, kahit na ayaw ni Hong Seol na makuha ni Young-gon ang gusto nito, ang mga sunod-sunod na pangyayari ay nagbigay sa kanya ng maling impresyon tungkol kay Yoo Jung. Kahit na sa panggigipit na hindi niya sinabi kay Yoo Jung. Kaya pala noong nakaraang taon, dahil sa ilang salita ng pag-aliw kay Young-gon, nag-assume si Young-gon na gusto siya ni Hong Seol at dahil sa mga mensahe ng paghihikayat mula kay Yoo Jung. Nagsimula siyang guluhin si Hong Seol sa loob ng isang taon. Gusto ni Young-gon na maghiwalay ang dalawa, kaya sinimulan niyang lapitan si Baek In-ha. Ngunit hindi niya alam na nagkamali siya ng kinalaban. Parehong hindi madaling kalaban sina Yoo Jung at Baek In-ha. Sinabi ng boyfriend ni Bora ang buong pangyayari kay Yoo Jung, kaya galit na hinanap niya si Baek In-ha. Sigurado si Yoo Jung na si In-ha ang naglabas ng nakakalito na larawan. Hindi siya nag-aksaya ng salita at ginamit niya ang pera para makipag-usap. Dahil dito, nagkasundo ang dalawa sa iisang layunin, ang tulungan si Hong Seol na makaalis sa mahirap na sitwasyon. Sa panahong ito, nagsiselos pa rin si Hong Seol dahil sa larawan na iyon. Pagtingin niya sa taas, nakita niya si In-ha na naghihintay sa labas ng classroom. Walang sabi-sabi, nagmamadali siyang lapitan at sinimulang saktan si Young-gon. Hayop ka, paano mo ako niloko sa likod ko? Nagtipon ang mga kaklase sa paligid at pinanood ang eksena. Hindi rin nakalaban si Young-gon sa pambubugbog. Pagkatapos ng 1-0 minuto, sa tingin ni In-ha ay sapat na ang pambubugbog, kaya nagsimula siyang umarteng nasasaktan at sinigawan si Young-gon. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang hubad na larawan ni Young-gon. Sa wakas, naintindihan na ng girlfriend kung ano ang nangyari. Galit niyang sinampal si Young-gon. Sa sandaling ito, naunawaan na ni Young-gon ang layunin ni In-ha. Agad niyang kinuha ang larawan ni Yoo Jung at In-ha at sinabi ng direkta na si In-ha ay girlfriend ni Yoo Jung. Hindi matiis ni Hong Seol ang paninirang puri ni Young-gon kay Yoo Jung. Hindi na niya pinansin ang selos, kaya tumayo siya at ipinaliwanag para kay Yoo Jung. Kilala ko siya. Siya ang lumaki kasama ni Son Bae, ang girlfriend ni Young-gon. Nang makita ang malinaw na ebidensya, hindi na niya kinaya pa, kaya sinampal niya ulit si Young-gon at umalis. Agad na natapos ang maingay na eksena. Nakatakas na rin si Hong Seol mula sa baliw na iyon, at sa wakas ay nakaramdam na siya ng kapayapaan ng loob. Pag-uwi niya, nagulat siyang narinig ang kanyang ama na sinisigawan ang kanyang kapatid. Nalaman na nila na huminto sa pag-aaral si Hong Joon at umuwi, at iginiit ng kanyang ama na gusto niyang bumalik sa pag-aaral ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala sa tuition fee, papahintuin ko sa pag-aaral ang ate mo para magtrabaho. Narinig ni Hong Seol ang mga salitang iyon sa labas ng pinto at nasaktan siya. Alam niyang paborito ng kanyang ama ang kapatid niya, ngunit nang marinig niya mismo ang mga salitang ito, hindi pa rin niya matanggap. Bakit ako ang dapat huminto sa pag-aaral para suportahan siya? Mag-aasawa rin ako sa hinaharap. Kapatid mo pa rin naman siya. Hindi na ba anak ang babaeng ikakasal? Habang nagsasalita si Hong Seol, lalo siyang nasasaktan dahil mula pagkabata, gaano man siya kagaling, hindi siya kailanman pinuri. Dahil dito, nag-away ng matindi ang mag-ama. Tumakbo si Hong Seol sa labas ng bahay na malungkot. Naglakad siya ng walang direksyon sa kalye, at lalo siyang nasasaktan sa loob. Siguro dapat ay mag-isa na lang akong mamuhay ng maayos, ngunit minsan, gusto ko rin na may kasama. Hong Seol, maayos ka ba? Sa sandaling nakita niya si Yoo Jung, hindi na niya napigilan ang kanyang luha, at ang yakap na iyon ang nagtanggal sa lahat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Pagkatapos, dinala ni Yoo Jung si Hong Seol para bumili ng pagkain at inihatid si Hong Seol pauwi habang natutulog. Pwede mo ba akong puntahan? Pagkatapos ng pagkakasundo, nag-aalinlangan pa rin si Hong Seol kung sasabihin ba kay Yoo Jung ang tungkol sa panggugulo ni Young-gon sa kanya. Kahit na napahiya siya sa harap ng mga kaibigan noong nakaraan, hindi pa rin siya tuluyang tumigil. Nang araw na iyon, pumunta si Yoo Jung sa paaralan para hanapin siya. Gusto kitang makita, walang makakapigil sa akin. Nagditian silang dalawa at ang paligid ay tila na puno ng kulay rosas na bula. Nagpunta sila sa kantin para mananghalian at ang pagdating ni Baek In-ho ay sumira sa matamis na eksena. Dahil sa pag-ibig, walang lugar para sa ikatlong tao. Si In-ho ay nagtatrabaho ng part-time sa noodle shop ng pamilya ni Hong Seol, kaya sinabi niya kay Hong Seol na nakita niya ang ama ni Hong Seol na namimigay ng flyers kamakailan. Naglilibot sa kalsada para mag-promote ng noodle shop. Nang maisip niya ang kanyang ama na mahilig maglibang ngunit ngayon ay nagbabago na, hindi maiwasan ni Hong Seol na gustong malaman ang detalye. Ngunit hindi niya sinasadya na baliwalain ito. Nakita ni Yoo Jung ang kanilang interaksyon at naramdaman niya na para siyang tagalabas. Naalala niya noong nakatira sa kanilang bahay ang magkapatid na Baek In-ho. Ganoon din ang pakikitungo ng kanyang ama sa kanila, habang siya naman ay parang hindi kasali. Hindi niya kinaya ang sitwasyon kaya bigla siyang tumayo at umalis. Naguluhan si Hong Seol sa kanyang ginawa at hindi nagbigay ng paliwanag si Yoo Jung
Jung na laging mapag-isa. Nang gabing iyon, iniisip pa rin ni Hong Seol na tila hindi pa sila nagiging tapat sa isa't isa. Sino ang mag-aakala na sa sandaling ito, ginulo na naman siya ni Yaonggon? Hoy, gusto mo bang takutin kita? Kaya kong paiyakin ka araw-araw pa uwi. Hindi sinasadyang na-record ni Baek In-ha ang eksena. Agad niya itong ipinadala kay Yoo Jung at kumita siya ng pera. Ginamit naman ni Yoo Jung ang video na ito para takutin si Yaonggon. Simula ngayon, huwag kang gagawa ng gulo, kung hindi, sisirain ko ang reputasyon mo. Kahit na ayaw ni Yaonggon, mula noon, tahimik na siyang nawala sa harapan ni Hong Seol. Sa kabilang banda, ginamit ni Baek In-ha ang pera ni Yoo Jung para bumili ng maraming bag at pag-uwi niya, nahuli siya ng kanyang kapatid na si Baek In-ho. Naramdaman niya na si Yoo Jung sinasadya niyang gamitin ang kanyang kapatid na babae para kalabanin si Yaonggon at ito ay nagpaalala sa kanya ng nangyari noong high school. Nang araw na iyon, nakita ni Yoo Jung na binubuli siya ng mga siga sa paaralan, ngunit walang pakialam lang siyang umalis nang hindi tumutulong. Ang eksenang iyon ay palaging gumagambala sa kanya hanggang ngayon. Sa tingin niya, ginawa iyon ni Yoo Jung dahil sinabi ng ama ni Yoo Jung na aamponin sila. Naramdaman ni Yoo Jung ang inggit kaya sinadya niyang gawin ang lahat ng ito at sinaktan pa niya ang kanyang kamay upang hindi na siya makapagpiano. Ang kakaibang si Yoo Jung ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig ni Hong Seol. Naalala niya ang lahat ng ito at galit na hinanap niya si Yoo Jung. Nag-away sila ng matindi, hindi mo maitatago ang tunay mong pagkatao magpakailanman. Sigurado ka ba na ang ginawa mo sa akin ay hindi mangyayari sa kanya? Sinisira mo lang ang mga taong nasa paligid mo. Habang nasa bahay si Hong Seol, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yoo Jung. Nagtaka siya kung bakit siya pumunta doon sa gitna ng gabi. Laking gulat niya nang makita niya ang kanyang mukha na puno ng sugat. Ano ang nangyari? Anong nangyari? Nang makita ni Yoo Jung ang pag-aalala ni Hong Seol, niyakap niya ito ng mahigpit. Alam niyang totoo ang damdamin ni Hong Seol para sa kanya at siya lang ang nakakaintindi sa kanya. Habang ginagamot ni Hong Seol ang kanyang mga sugat, sa unang pagkakataon, sinubukan ni Yoo Jung na sabihin ang mga nasa loob ng kanyang puso. Noong high school, sinubukan niyang makuha ang autograph ng idolo ni In-ho at balak niya itong ibigay sa kanya pagkatapos ng performance. Ngunit sa backstage, hindi niya sinasadyang narinig si In-ho na pinag-uusapan siya. Hindi pa ako nakakakilala sa kanya, kaya hindi ko alam pero siya ay isang kaawa-awang tao. Anong silbi ng pagiging mayaman kung wala siyang pangarap at laging nakatali? Kaya siguro gusto niyang laging nasa paligid ko. Isa lang siyang kaawa-awang tao. Sa totoo lang, hindi naman tutol si Yoo Jung sa pag-ampon sa kanila ng kanyang ama. Ngunit nang maisip niya na ang mga tao sa paligid niya ay hindi tapat sa kanya at sinugo pa ng kanyang ama ang magkapatid para subaybayan siya. Ito ay nagbigay sa kanya ng matinding stress. Kaya hindi na siya nagpapakita ng emosyon sa iba. Ngunit sa mata ng lahat, siya ang pinakakakaiba. Napakakakaiba mo ba? Sa tingin ko, hindi tayo kakaiba. Iba lang tayo sa iba. Dito na nagtatapos ang ating kwento ngayon. Salamat sa panonood ng pelikula. Ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba. Mag-comment kayo sa ibaba. Mag-comment kayo sa ibaba. Mag-comment kayo sa ibaba. Mag-comment kayo sa ibaba.